Magandang gabi mga kabebe sa ating mga kababayan dito sa Pinas at sa mga OFW nating nakikinig sa malayo. Salamat sa inyong walang sawang pagtutok sa ating munting tahanan ng mga kwento kung saan bawat sulat ay isang bukas na puso. Alam nyo ba, minsan ang pinakamagandang kwenti ay yung mga hindi mo inaasahan na mangyayari, yung tipong bigla ka na lang may nakitang barya sa bulsa ng luma mong pantalon. Maliit na bagay pero nakakatuwa, di ba? At minsan, ang pag-ibig parang ganun ding. Hindi mo pinaghahandaan, pero bigla na lang dumarating at binabago ang lahat. Ngayong gabi, may isa na namang kwento ang kakatok sa inyong puso. Isang kwento ng isang babae na, sa gitna ng kanyang magulong mundo, ay may hinahanap na hindi niya alam kung makikita pa. Ako si Meli. Dito sa magulong gabi ng Maynila, may bigat akong dinadala. Pakiramdam ko, para akong isang bituin na nawawala sa kalawakan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Nagsusulat ako sa inyo, Tito Bebe, dahil parang ikaw lang ang makakaintindi. May isang bagay na nangyari na nagpabago sa lahat ng akala ko. At hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Ayan na nga mga kabebe. Si Meli, isang kaluluwang naghanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Pakinggan natin ang kanyang kwento na tiyak na magpapaisip sa atin. Dahil minsan, ang pag-ibig ay dumarating sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Manatili kayo dahil simula pa lang ito. Naaalala ko pa ang mga umaga sa aming bahay sa Iyam, Lucena. Ako si Meli, personal trainer, at ang buhay ko noon ay umiikot kay Bitoy. Si Bitoy, software developer, laging napaharap sa laptop pero may oras para sa akin. Naririnig ko pa ang tunog ng keyboard niya habang ako naman ay nag-i-stretch sa sala. Sabi niya, Meli, ang aga mo naman mag-workout, baka maubusan ka ng energy para sa akin. Sabi ko, nako, Bitoy, puro kakalokohan. Kailangan ko maging fit para sa mga kliyente ko at para sa iyo na rin. Tatawa siya, yung tawang galing sa puso niya. Sabi niya, ikaw lang naman ang kailangan kong isit sa buhay ko. Kinikilig ako. Araw-araw ganun kami. Ako, abala sa gym sa bayan. Si Bitoy naman, abala sa code niya. Pagkatapos, magkasama kami sa hapagkainan. Amoy sinigang o adobo na niluto ko, kumakalat sa buong bahay. Sabi niya, ang sarap ng amoy, parang pag-ibig natin, kumakalat sa buong bahay, Meli. Sabi ko, kumain ka na lang bago pa lumamig. Gustong gusto ko yung mga simpleng araw na yon. Yun ang ordinaryong mundo ko noon na akala ko hindi na magbabago. Meli, may bisita ka. Narinig ko ang tawag ni Bitoy mula sa kusina. Paglabas ko, nakita ko ang isang babae, naka-corporate attire, nakaupo sa aming lumang sofa. Ang ayos niya, parang hindi bagay sa simpleng sala namin. Magandang umaga po, bati ko. Mumiti siya. Ako si Miss Reyes, mula sa pamilya de la Cruz. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sila ang may-ari ng halos lahat ng malalaking negosyo sa Lucena. Nabalitaan po namin ang galing nyo bilang personal trainer. Sabi niya, gusto po namin tayong i-hire para sa isang espesyal na kliyente. Napakunot ang noo ko. Kailangan po namin ng full-time, dedicated trainer, patuloy niya. Kasama sa bahay, sa mga biyahe at sa mga social events. Nilingon ko si Bitoy sa pintuan ng kusina, nakatingin sa akin. Ang mga mata niya may tanong. Ang sweldo po, sabi ni Miss Reyes, ay sapat para hindi na kayo kailangan pang magtrabaho sa iba. Parang may bumara sa lalamunan ko. Paano si Bitoy? Paano ang buhay namin? Ang alak na ito, parang isang agos na gustong humila sa akin palayo. Napakalaking pera. Pero ang kapalit, parang mas malaki pa. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang ganitong pagbabago. Ang tahimik naming mundo, biglang nayanig. Nakatulala ako sa lumang dingding ng sala namin. Yung dingding na saksi sa bawat tawa at kwentuhan namin ni Bitoy. Sabi ko sa sarili ko, Meli, huwag kang magpadala sa pera. Pero sa loob ko, may bumubulong na ibang boses. Isang boses na nagsasabing, ito na ang pagkakataon mo. Ang laki ng sweldo. Sapat para hindi na kami mag-alala pa sa bills. Sapat para matulungan ko ang pamilya ko sa probinsya. Naramdaman ko ang kamay ni Bitoy sa balikat ko. Ayos ka lang ba, mahal? Tanong niya. Ngumiti ako, pilit. Oo naman, Bitoy, sagot ko. Pero ang totoo, hindi. Hindi ako ayos. Paano kung tanggapin ko? Iiwan ko si Bitoy. Iiwan ko ang simpleng buhay na nakasanayan ko. Yung amoy ng sinigang na niluluto ko.
Yung tunog ng keyboard niya sa umaga. Yung mga yakap niya pagkatapos ng mahabang araw. Pero paano kung hindi ko tanggapin? Mananatili kami sa ganito. Masaya naman kami. Pero hindi ba pwedeng mas maging masaya pa? Mas maginhawa? Napakasakit ng dibdib ko sa pag-iisip. Parang may dalawang Meli na naglalaban sa loob ko. Ang isang Meli na gustong manatili sa piling ni Bitoy. At ang isang Meli na gustong abutin ang pangarap na hindi ko alam na meron pala ako. Initigan ko si Bitoy. Nakaupo na siya sa harap ng laptop niya. Parang walang nangyari. Pero sa akin, gumuho ang mundo ko. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat ng takot ko. Ang lahat ng pagdududa ko. Pero paano? Paano ko sasabihin na may parte sa akin na gustong lumayo? Na may parte sa akin na gustong subukan ang ibang buhay? Ang bigat ng desisyon na ito. Hindi ko alam kung ano ang tama. Hindi ko alam kung ano ang pipiliin ko. Ang pag-ibig ba o ang pagkakataon? Nakatitig lang ako kay Bitoy habang nagtatype siya sa laptop niya. Ang bilis ng mga daliri niya parang sumasayaw sa keyboard. Naaalala ko yung sinabi niya na ako lang ang kailangan niyang i-fit sa buhay niya. Ang sakit sa dibdib, parang ako ang magtatapos nito. Bigla siyang lumingon, nahuli niya akong nakatingin. Ngumiti siya, yung ngiting pampawi ng pagod ko. Bakit mahal? May problema ba? Tanong niya. Boses puno ng pag-aalala. Umiling lang ako. Hindi ko kayang magsalita. Lumapit siya. Umupo sa tabi ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit. Ang init ng palad niya. Handang magbigay ng ginhawa. Alam ko may iniisip ka. Bulong niya. Pero nandito lang ako ha. Kahit ano pa yan. Tinitigan ko ang mga mata niya. Puno ng pagmamahal. Paano ko sasabihin na ang iniisip ko ay ang pag-alis ko? Kung paano ko iiwan ang yakap niya? Ang bahay namin? Ang tunog ng keyboard niya? Musika sa tenga ko? Ngayon parang paalam na. Niyakap ko siya ng mahigpit. Parang ayaw ko na siyang bitawan. Tibok ng puso niya, naririnig ko. Parang sinasabi ng katawan ko, huwag kang umalis. Pero ang isip ko, patuloy na naghahanap ng dahilan. Ang bigat ng pagmamahal, ang bigat ng desisyon. Mas lalo lang akong nalilito. Mas lalo lang akong nasasaktan. Kumakain kami ng hapunan. Iba na ang pakiramdam. Meli, sabi niya, habang nakatitig sa plato. May kausap ako kanina. Sino? Tanong ko. Kinakabahan. Si Tita Belen, sagot niya. Yung pinsan ni Mama. Alam kong mataray si Tita Belen. Nabanggit ko raw kasi na may kasama na ako dito, patuloy niya. Tapos ano? Tanong ko. Lumalamig ang pakiramdam. Sabi niya, kailangan ko raw maging maingat. Bulong niya, na baka raw hindi ako seryosohin o baka raw iba ang hanap ko. Napatigil ako sa pagsubok. May tumusok sa puso ko. Iba ang hanap mo, ulit ko, halos pabulong. Hindi ko naman sinabi na ganun, depensa niya. Pero parang nag-aalala lang sila. Nag-aalala sila sa ano, Bitoy? Tanong ko, tumataas na ang boses. Na baka hindi ako ang tipo na ipapakilala mo sa kanila. Pinitigan niya ako parang nagulat. Hindi naman sa ganun, Meli, sabi niya. Gusto ko lang maging maayos ang lahat. Maayos ang lahat para kanino? Bitoy, tanong ko. Para sa pamilya mo? O para sa akin na kailangang magpanggap na iba? Tumayo ako, hindi ko na kaya umupo. Ang sakit ng bawat salita. Parang biglang lumaki ang pagitan namin. Ang bahay, puno ng tanong. Ang init ng adobo. Hindi na kayang pawiin ang lamig. Naramdaman ko ang pagdududa, takot, pag-aalinlangan. Parang may pader na biglang bumamon. At ako, hindi ko alam kung paano ko gigibain. Nakatayo ako sa sala, malapit sa bintana, kung saan dati ako nag-i-stretch tuwing umaga. Ang sikat ng araw, hindi na kasing init ng dati. Narinig ko ang yabag ni Bitoy papalapit. Sabi niya, Meli, hindi niya natapos ang sasabihin. Sabi ko, ano Bitoy, sasabihin mo na naman na hindi ako ang para sa'yo? Ang boses ko nanginginig. Sabi niya, hindi ko sinabi yan, pero. Sabi ko, pero yan ang nararamdaman mo, di ba? Hinarap ko siya ang mga mata niya, puno ng pag-aalinlangan. Sabi niya, ang dami nang nagbago, Meli. Sabi ko, ang nagbago Bitoy ay ikaw. Sabi niya, hindi ko na alam kung paano pa nating aayusin to. Sabi ko, hindi mo na gustong ayusin Bitoy. Natahimik kami, ang hangin sa sala, ang bigat. Sabi niya, kailangan ko ng space.
Parang may sumaksak sa dibdib ko. Space? Pagkatapos ng lahat? Sabi ko, okay, isang salita lang, pero parang dinurog ang puso ko. Sabi niya, Melly, hindi ko to gusto. Sabi ko, pero yan ang ginagawa mo. Pinalikuran ko siya. Pangbahay na dati ay puno ng tawanan at pagmamahalan. Ngayon ay malamig. Ang pangarap ko, unti-unting naglalaho. Ang sakit, hindi ko na kayang itago. Ang pagitan namin parang dagat na hindi na kayang tawirin. Ang pag-ibig na akala ko ay matibay, ngayon ay durog. Nakatayo ako sa gitna ng sala kung saan dati ako nag-i-stretch. Nakita ko si Bitoy nakaupo sa sofa, nakatingin sa malayo. Lumapit ako. Bitoy, sabi ko, ang boses ko matatag. Hindi siya sumagot. Hindi ko maintindihan, patuloy ko, ang sinasabi mong space. Para saan pa yan? Para makalimot ka? O para makahanap ka ng iba na mas fit sa buhay mo ngayon? Hinarap niya ako. Ang mga mata niya malungkot at puno ng pag-aalinlangan. Melly, hindi ganon, bulong niya. Sabi ko, bakit mo ako pinaghihirapan ng ganito? Akala ko ba, ako lang ang kailangan mong i-fit sa buhay mo? Naaalala mo pa ba yan, Bitoy? Ang mga pangako mo? Ang mga pangarap natin sa bahay na to? Hindi ko to susukuan, Bitoy. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Kahit anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, lalaban ako para sa'yo, para sa atin. Kasi mahal na mahal kita, Bitoy. Higit pa sa iniisip mo. Kaya kung kailangan mo ng space, dito lang ako sa sala na to. Hihintayin kita, pero hindi ako aalis. Hindi ako bibitaw sa pagmamahal ko sa'yo. Dito ako sa bahay na to, kung saan nagsimula ang lahat. At kung saan ko ipagpapatuloy ang pagmamahal ko sa'yo, kahit mag-isa. Natahimik siya, tang mga mata niya, nagbabasa sa akin, parang may hinahanap o may natagpuan na sagot. Ang hangin sa sala, biglang gumaan. Naalala ko pa ang katahimikan sa sala pagkatapos ng lahat. Hindi siya umalis. Hindi din ako bumitaw. Naiwan kami sa parehong espasyo, pero iba na ang pakiramdam. Parang may nabasag, pero may nabuo rin. Ilang araw kaming nagdaan na parang estranghero sa sarili naming bahay. Naririnig ko pa rin ang keyboard niya, pero hindi na para sa akin. O akala ko lang. Isang gabi habang nag-i-stretch ako, lumapit siya. Hindi na siya humingi ng space. Humawak siya sa kamay ko. Melly, sabi niya. Ang boses niya, basag. Hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko siya agad sinagot. Tiningnan ko ang mga mata niya. Nakita ko ang takot. Takot mawala ako. Takot sa sarili niya. Hindi na ako ang Melly na laging nag-a-adjust para sa kanya. Bitoy, sabi ko, kung mahal mo ako, hindi mo ako iiwan sa ere. Hindi mo ako hahayaan na mag-isa sa laban na to. Niyakap niya ako ng mahigpit. Yung yakap na matagal kong hinintay. Yung yakap na nagsasabing, umuwi na ako. Hindi ko alam kung magiging madali ang lahat. Pero alam ko, hindi na ako magpapatalo sa takot. Dito sa sala na to, natuto akong lumaban. Natuto akong mahalin ang sarili ko. Natuto akong maniwala na ang pag-ibig ay pinipili at pinaninindigan. Araw-araw. Ako si Melly. At ngayon, mas matatag ako. Mga kabebe, ang kwento ni Melly at Bitoy parang isang lumang kanta na biglang nagkaroon ng bagong beat. Akala natin, pag mahal mo, ibibigay mo lahat. Pero minsan, ang pagbibigay mo ng lahat, nagiging dahilan para kalimutan mo ang sarili mo. Si Melly, parang isang magandang bulaklak na hinayaan lang sa paso. Kailangan niya ng sikat ng araw, ng ulan at ng tamang pag-aalaga. Hindi lang basta diligan, kailangan din minsan ipaglaban mo ang lugar mo sa hardin. Ang pag-ibig, kabebe, hindi yan isang one-way street. Hindi pwedeng ikaw lang ang laging nagmamaneho o ikaw lang ang laging pasahero. Dapat pareho kayong may manibela, pareho kayong may preno, at higit sa lahat, pareho kayong may direksyon. Minsan kailangan mong maging matigas. Kailangan mong sabihin, Hoy Bitoy, hindi ako basta-basta. Kailangan mong ipakita na ang halaga mo, hindi nabibili ng kahit anong code o software. Ang tunay na pagmamahal, hindi yan naghahanap ng perpekto. Naghahanap yan ng taong handang maging totoo. Handang lumaban para sa'yo, kasama ka. Yung hindi ka iiwan sa ere, lalo na sa gitna ng laban. Kasi ang pag-ibig, parang adobo, kailangan ng tamang timpla, tamang alat, tamang asim. At kahit minsan,
May mga araw na parang nasunog, pwede pa ring iligtas. Kailangan lang ng konting tiyaga, konting pag-intindi, at higit sa lahat, konting tapang. Tapang na ipaglaban ang pag-ibig na karapat-dapat sa'yo. Tapang na piliin ang sarili mo para mas mapili ka ng tama. Kaya kung ikaw ka bebe ay nasa sitwasyon ni Meli, tandaan mo, hindi ka nag-iisa at ang pag-ibig laging may pag-asa basta handa kang lumaban. Ayan, mga kabebe, tapos na naman ang ating tsikahan at sa bawat kwentong inyong ibinabahagi, lalo akong humahanga sa inyong tapang at katapatan. Thank you for opening your hearts to me, as always. Ngayon, gusto kong iwanan sa inyo ang wisdom ni Maya Angelou, isang dakilang makata. I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Mga kabebe, sa lahat ng pagmamahal na ibinibigay ninyo sa iba, huwag niyong kalimutang ramdamin ang halaga ninyo. Huwag kayong magmadali sa pag-ibig o sa paghahanap ng kasagutan. Ang tamang pag-ibig ay hindi minamadali. Dumarating iyan sa tamang panahon kapag handa na ang puso mo. Ang importante ay kung paano mo pinahalagahan ang sarili mo dahil iyon ang mararamdaman at matatandaan ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Huwag kang mapapagod maghintay at maging mabuti sa sarili mo. Kung nakatulong ang ating usapan ngayong gabi, itag niyo ang inyong mga kaibigan na kailangan ding makarinig ng ganitong mensahe. Spreading love is our mission, mga kabebe. Please turn on those notifications and subscribe para hindi kayo maubusan ng upuan sa ating next kwentuhan. At syempre, sa comment section, sabihin niyo sa akin kung ano ang ginagawa ninyo para iparamdam sa sarili ninyo na kayo ay mahalaga. Maraming salamat muli sa inyong time and trust. Remember that you are worthy of the greatest love the universe can offer. Until our next heart-to-heart talk, Tito Bebe is sending love and light. Good night, everyone.